Problema naman ang sumalubong sa unang araw ng bigayan ng ayuda sa tricycle drivers. At live mula sa Batasan, Quezon City, may express report si Mon Gualvez. Mon, ano-ano bang mga naranasang issue dyan? Yes, Nikki, maagang dinumog nga ng mga tricycle driver itong SB Park sa Batasan Hills, Quezon City para sa 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD kasunod ng walang prenong taas presyo sa petrolyo. Pero hindi naman agad lahat nakakakuha rin agad-agad dahil ang iba naantala matapos makakita ng ilang problema sa kanilang mga record. Kung hindi tama ang spelling ng pangalan, mali naman ang birthday na nakarehistro sa master list. Ito ang karaniwang inilalapit ng mga tricycle driver sa help desk ng DSWD. Agad naman itong vine-verify ng mga tauhan ng ahensya at binibigyan sila ng certificate of one and the same person oras na maayos ang mali. Pero isa pang problema, may ilang TODA members ang nawala na mismo sa listahan. Reklamo nila, dati na sila nakakatanggap ng ayuda kaya ipinagtataka nila kung bakit bigla na lang daw wala sila sa mga benepisyaryo ngayon. Sa datos ng Quezon City LGU, 33,000 ang isinumite nilang pangalan sa DSWD. Pero 23,000 lamang ang pasok sa tinatawag nilang clean list. Mahigit 7,000 raw sa nawala ay for compliance matapos magkaroon ng problema sa ilang datos, habang mahigit 2,000 naman ang nadoble sa listahan. Sabi ng LGU, posibleng mapabilang naman ang mga lehitimong tsuper na nawala sa listahan pagdating sa second batch ng bigayan. 3 araw, magtatagal ang pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda. Marami ang maagang pumila rito sa SB Park ng Barangay Batasan Hills. Isa kasi ito sa 6 na pinakamalaking payout site sa Quezon City. Aabot sa 30 bilyong pisong inilang pondo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para rito. Nikki, ito nakikita yung sa aking likuran, isang TODA pa lamang ito. Ito yung Batasan TODA o Batoda kung tawagin nila. Kumpara sa ibang mga payout sites na 2 hanggang 3 TODA ang nagsasama-sama para sa schedule. By schedule kasi ang bigayan at ang pakiusap nga ng DSWD, kung hindi pa ninyo schedule o wala pa kayo sa tinakdang oras, wag munang magtungo ang concerned TODA dahil hindi rin muna kayo maaasikaso para nga hindi rin daw maging magulo ang mismong sistema. Nikki. Mon, para nga dun sa mga drivers, no, ano ulit ba ang mga dapat nilang dalhing mga requirements? At paano para dun sa mga hindi nakikita yung pangalan nila o hindi nakarehistro? 2 lamang ang kailangan dalhin ng mga tsuper or tricycle driver dito, Nikki. No, una, yung mismong driver's license nila at pangalawa, photocopy nung lisensya na ipapakita nila yan pagdating dito sa mismong payout site, i-verify kung kasama sila dun sa mismong listahan. Doon din i-check kung tama yung mga detalye, spelling ng pangalan, birthday, at iba pang mga datos na kailangan. Kung sakaling may problema, aasikasuhin lamang yan doon sa mismong help desk. At kung sakaling kabilang sila sa mga nawala sa listahan gaya ng ating na-report kanina, ito'y tinutugunan naman ngayon ng DSWD at sinabi sa kanila, mukhang mapabilang na itong mga for compliance na nawala sa listahan by Thursday ang kanilang scheduled payout na or rescheduled payout rather. Nikki. Okay. Mon, paglilinaw lang, no, kasama ba yung operators sa mabibigyan o yung mismong drivers lang? Oo, isa yan sa mga naging concern din dito kanina, Nikki. No, may mga ilang operators kasi ang nagtungo rin dito sa bigayan ng assistance mula sa DSWD. Pero paglilinaw, hindi daw po kasama ang mga operators dito sa pamamahagi ng cash relief assistance ng pamahalaan. Ito kasi ay exclusively para daw sa mga apektadong tsuper. Pero kung yung operator ay driver himself or herself, pwede silang mapabilang pa rin sa mga makakatanggap ng ayuda na 5,000 piso. Nikki. May mga nakausap ka ba dyan, Mon, na yung nakatanggap na ng ayuda? May tanong lang kasi kami, saan ba gagamitin ang pera? At gaano katagal kaya tatagal itong paayuda? Oo, ideally, Nikki, kaya naman nagkaroon ng ganitong klaseng cash relief assistance, para nga sana pandagdag nila doon sa panggastos nila in terms of fuel, no? Or panggasolina talaga dahil nga mataas ang presyo at talagang wala na sila halos na take home na kita
Pero aminado ang ilan sa mga nakausap natin, ito'y gagamitin nila pang bayad daw ng utang, pambili ng bigas at iba pa mga pagkain na pangangailangan nila. Tinanong natin yung DSWD about this one at sabi nila wala naman daw concern at problema doon dahil nga ito ay bahagi ng AIX, no? Tulong talaga sa mga kababayan natin na nangangailangan. So kung saan nila gusto gamitin, pwede naman daw, pero sana gamitin sa tama at talagang para sa aayos ng kanilang buhay sa pang-araw-araw. So ideally sana magamit pa rin o may tabi para nga sa panggasolina, pero kung gagamitin daw sa ibang bagay, wala na daw sila magagawa dito. In terms of kung gaano kakatatagal pa kaya itong 5,000 piso na ayuda kung pang-exclusive lang na panggasolina ito gagamitin o iaalot, aabot siguro ng 10 to 12 days ang sinasabi ng mga tsuper na nakausap natin dahil humaabot na daw ng halos 400, no, ang kanilang talaga nagagastos dito sa pagpapagasolina pa lamang. Nikki, 400 to 500 yung kanila estimate. Balik Okay. sa'yo. Yana, Express Report ni Mon Gualvez, live mula sa Quezon City. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.